Mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Ito po sa ating night service. Purihin ng Panginoon sa gabi pong ito. Muli po tayo makapakinig ng kanyang mensahe. Which is po ay very significant para sa atin. Right? So, salamat po sa ating Panginoon sa kanyang salita kung saan tayo po ay fully loaded, no? Sa mga bagay na ating natutunan. Thank you for the continuous preaching, sermon na ating napakinggan. Tonight, ang ating magiging topic about a true vision. Yung vision ko ni Isaiah nung makita po niya ang Panginoon. At ito po ay nagbibigay ng tamang debosyon sa mga Kristiyano. Right? So, last January 9, it is Tuesday the time, ay hindi lang libo-libo, kundi milyon-milyon. Kasi sabi ng news, there are 3 millions na nagpuntahan po sa Quiapo, Manila. Ibig lang sabihin, those Roman Catholic na mga deboto ay agaran sila ay pumunta sa Quiapo para celebrate po yung piyesta ng itim na Nazareno. At sino po yung nakapanood po sa inyo? At ito po ay pinanood ko. Bakit? Kasi ang mga taong to, kaya sila nagpupuntahan po doon because they wanted to see and touch. Okay? Bakit? Kasi sa kanila, ay nagbibigay ng konsiderasyon sa karamihang mga Pilipino. Para sa kanila, it is a miracle. Miraculous po para sa kanila. Kasi kapag daw ay nahipo nila yung katawan ng itim na Nazareno, it gives a cure sa kanilang karamdaman. Cure for their diseases and provide healing. Okay? So, yun po yung kaganapan during that time. Pero sa ating pag-uusapan, we have not want to settle for something kung saan ay gawa-gawa po ito ng tao. A mere creation. At ang ating titignan dito sa mensaheng ito, aside from that time na kanilang ginawa, ay nagpapakita lamang po ito ng idolatry, right? Kasi sinasamba nila yung kahoy na gawa ng mga kamay. So it's a proof, it's a fact that is idolatry. And this is a violation on the second commandment of God. Di ba? Bawal po ito. Ang Diyos ay hindi katulad ng anumang bagay na nandito po sa sanlibutan. Hindi siya pwedeng ipresenta sa pamamagitan po ng mga inukit na mga kahoy o ng mga bato. Right? Sa ating binasa ng ating song leader kanina, ay mawi-witness po natin yung na-experience po ni Isaiah, prophet who saw, ibig sabihin nakita niya ang Diyos hindi sa pamamagitan po ng mga imahe or anything carved woods of idol, but a vision. Isang vision po ito for the Holy One of Israel. Ito po yung nakita po niya. That's why again our text is Isaiah chapter 6, verse 1 hanggang verse 7. Okay, so yun po yung ating babasahin muli
at tignan po natin sa Tagalog para lalo pa nating maintindihan. Okay? Sa Tagalog, noong taong mamatay ang Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Verse 2, sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Bawat isa may 6 na pakpak na may 2 nagsisitakip ng kanyang mukha, at ang may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. Verse 3, at nagsisigaw isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Verse 4, at ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Verse 5, nang magkagayo sinabi ko sa Aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari ng Panginoon ng mga hukbo. Nang magkagayoy, nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay, at kanyang kinuha ng mga pang-ipit mula sa dambana. Verse 7, at hinipo niya niyaon ang aking bibig, at nagsabi, narito, hinipo nito ang iyong mga labi, at ang iyong kasamaan ay naalis, at ang iyong kasalanan ay naalis. Ang ating pagtutuunan ng ating pag-aaral, yung verse kung saan sinabi po doon, holy, holy, holy. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y muling nagpapasalamat sa gabi pong ito, na itinangi po ninyo para sa inyong kaluguran at para sa amin upang kayo po ay aming purihin at sambahin. Salamat po muli o Diyos sa mga bagay na pinahintulot mo, mga kaganapan kung saan nakita po namin sa pamamagitan ng aming mga mata, kung saan kayo po ang nagtakda at kumilos po nito. Bilang mga anak mo po Diyos, kami po ay namangha. Bilang ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, kami po Diyos ay natutunaw, nalulusaw, dahil hindi kami dapat Panginoon, upang ikaw ay tingnan. Subalit sa pamamagitan ni Kristo, kami po ay malayang tumingin at lumapit po sa inyo. Kaya salamat po sa gabi pong ito, sa simbahan, ay tinangin mo rin po Panginoon, kung saan kami po ay nakakalapit, nakakaigib ng mga bagay at ikatututo at ikatatag ng aming pananampalataya. Maraming salamat po Diyos sa mga kapatiran na muli ay sa kanilang katapatan at pagmamahal po sa inyo. Narito po sila upang ibigay ang kanilang mataas na pagsamba at papuri sa gabi. Pagpaumanhin mo po Diyos ang lahat ng mga bagay na aming nagawa sa inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, so nakita po natin, no? Yung mga tao doon. So, ganun po sila. Ituring ang Diyos. Right? So, hindi ganun. Right? Kaya, during that time, nang makita po ni Isaiah, yung glory ng Panginoon, ay nakita po natin kung paano po siya kumilos, at kung ano po ang kanyang ginawa. Bilang isang tao, nakita po niya, na-visualize po niya ang isang Diyos. That's why He gives a true devotion. Tayo po ay ganun din dapat. Ano ba ang tingin po natin sa Diyos? So, ito po ang magiging sentro ng ating pag-uusap at pag-aaral sa gabing ito, that God must be exalted. His holy character must be the center of our devotion. Siya lagi dapat ang sentro ng ating buhay o anumang bagay na ginagawa po natin. Right? Kaya dito, makikita po natin
yung pinaka-function ng chapter 6 in verse 1 to 5, the climax, which is kung saan ito po yung konfrontasyon about Judas' sin. Yung mga kasalanan po nila. That's why makikita po natin po dito, there are 6 woes as introduction of this chapter. In Isaiah chapter 5 ay makikita po natin that there is 6 woes na binanggit po doon. So, maikli na pagbanggit para maintindihan po natin kung ano ang kaganapan ng pangyayari kong ito. In verse 7 hanggang verse 12, ipinapakita din po dito yung mga kinabukasan ng mga tao ng Diyos. At ipinapakita din po dito about the prophecy of the virgin birth, the righteous branch, and the Emmanuel. And in this chapter, ibig sabihin, in verse 1 up to 7, ay makikita po natin these things kung saan ay merong vision, merong commission na ibinigay po sa atin. Sa mga gustong basahin ang buong chapter po ito o buong Isaiah, ay there are things na kinukuman sa atin ng Diyos. So, dito ay magpupokus po tayo sa tinatawag kung saan ay 3 beses na inulit. Merong 3 beses na inulit po dito. Which is, Holy, Holy, Holy is the Lord Almighty. So, dito ang pinaka-sentro ng chapter po ito kung saan si Isaiah ay agad-agad nag-response. Right? Kaya makikita po natin kung saan ang ating Diyos that we must be exalted and dapat ganoon ang pagtingin ng mga tao. Hindi yung mga tao, karamihan mga tao ay pupunta doon sa lugar na yun para magbigay ng kanilang parangal sa Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Hindi dapat mapunta sa mga bagay na nilikha lamang ng tao. Right? So, ibig lang sabihin na ang tao, right, dapat tingnan, aralin kung sino talaga ang dapat ibigay ang nararapat na pagsamba sa ating Diyos. Right? Kaya makikita po natin kagad-agad ng mga tao po talagang ligaw po sila. Pero sa atin, dito sa ating text, ay inuutusan po tayo. If your vision, kung ikaw ay kilala mo ang tunay na Diyos, at ito ang dapat mong ibigay po sa atin ng tunay na devotion po sa Diyos. Right? Kasi siyempre, mga taong to, wala silang nalalaman regarding po sa salita ng Diyos. That's why, through their hearing, narinig nila na ganito, so doon sila napunta. Okay? Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, dapat ano ba ang mga magiging response natin? Katulad ba ni Isaiah o katulad ba ng mga taong ito na gano'n ang kanilang ginawa? Pero dito sa ating pag-aaral ay it's my prayer na sana ito ay magbigay po sa atin ng mas malaki pang desire, okay? Na magbigay po sa atin that God will be exalted in our midst, in our lives, in our hearts, and our minds. Dapat ganun po tayo. Dapat yung exaltation ng Diyos,
yung kanyang pagiging holy, how God is holy, exalted. No, dapat ganun. So, yun po yung nakita po ni Isaiah. No? Kaya makikita po natin po dito yung kaganapan during that time. There are 4 ways na makita po natin. In verse 1, na yun ay it was highlighted by that there is an earthly crisis. No? Yung kaganapan po yun. Pangalawa, in verse 1, little b, ay binuksan yung heavenly temple. No? Nakita po ni Isaiah po yun. At in verse 2 and 3, there is an announcement about the heavenly host. And verse 3 and 4, it was also displayed about the cosmic glory. Right? Now, unahin po natin yung una. Yung highlight, yung about earthly crisis. No? Kasi during the time, nung mamatay si King Uzziah, right? Problema po ito. Imagine, mamatayan ka ng hari o presidente, malaking problema sa isang bansa. No? While itong lugar pong ito, during Uzziah's reign, between 740 BC, almost 52 years, no? Makikita po natin that was marked by prosperity. Sa mga ibang backup verse, makikita po natin, kung hahanapin po natin po yun. So, biglang sabihin, itong lugar na ito, itong kaharian pong ito, ay talagang merong prosperidad na nagaganap. And hindi lamang po yun, kundi yung national security, meron din po sila. Hanggang sa kanilang pagpapabaya, dumating yung pagkakataon kung saan ang kanilang mga puso became proud. At kaya dumating yung pagkakataon at namatay nga itong hari na ito, it was a symbolize that this nation was alienated and there is a separation from God. Because dahil sa mga kaganapan. So, merong krisis sa lugar kong ito. After their mark of prosperity, dumating dahil namatay yung hari, talagang krisis po yun. Kaya nga pag mayroong namamatay, kagad-agad pinapalitan. No? Para ma-establish ulit yung kanilang pagiging bansa. So, merong krisis. So, ibig lang sabihin, merong unstable situation, especially in their political, social, economic, of course, kasama na doon yung military affairs. No? So, as kung King Uzziah was dead, so, ibig lang sabihin, there is a possible of instability and anxiety about the future of the people of God. When the king of a nation died, kahit presidente, right, mamatay, there might be troubles and loss of peace. Kaya kapag gano'n, ay magbibigay po ito ng pangamba at distress po sa bawat isa. So, ganoon po ang nangyari sa kanila. At ito po ang kaganapan after the death of King Uzziah. So, pagkatapos nun, nung napalitan, lalo pang naging corrupt ang mga tao. Naging talamak ang corruption nung pumalit kay during the time, nagpalit kay King Uzziah. So, hindi ganun. Hindi ganun ang ating Panginoon. Tandaan po natin, ang ating hari or the King of Israel, he never dies. At ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Ganun po tayo. Ganun po ang Panginoon. Unlike the reign of the earthly king,
ay tumitigil po ito. Pero ang ating Panginoon, ang kanyang paghahari, kahit kailanman ay hindi po ito matatapos. Okay? So dapat ang maging sentro ng ating devotion must be not earthly but heavenly. Kaya tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat umasa sa mga bagay na nakikita po natin o even sa ating gobyerno. Ang ating devotion must be devoted heavenly. Sa langit po dapat. Right? During that time, sa sitwasyon, si Isaiah ay nakakita po siya ng isang heavenly scene. Imagine, from earthly crisis to heavenly bliss. Yan po yung nakita ni Isaiah. Kaya nasabi niya, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Biglang sabihin, nakita po ni Isaiah yung glimpse ng glory ng Diyos. Sa tawag po natin po dito, it is a theophany ulit. Binanggit po namin kanina, sino ba nang banggit ng theophany? Yung sa Bible study po natin. It's called a theology of a theophany. Makikita po natin doon sa John chapter 1 verse 18. Alright? Ang context po nun, okay? Please read for me, Brother Joshua Dumonton. John chapter 1 verse 18. No one has ever seen God, the only God, who is at Father's side. He has made him known. Okay, no? So, wala makakita po sa Diyos because ang Diyos talagang Espiritu po siya. Sabi po ng John chapter 4 verse 24. Kaya dito, nakita po mismo ni Isaiah yung vision, yung kung sino ang Diyos at nagpakita po sa kanya. Like sa mga tao na nagpuntahan sa Quiapo, akala nila yun na yun. Okay? Actual na nakita nila, pero it is a false. Hindi totoo. Imagine that, no? Kapag wala kang alam talaga sa Biblia, ay talagang madadaya ka. No? Imagine, binibigay nila ang kanilang sarili para lang, imagine, no? Kung kayo nanood, yung tao na lalapit doon sa mismong katawan ng Black Nazarene, no? Dumadaan sa ibabaw ng tao, lumalakad. Pag nakarating doon, binabato siya at sinasalod ng tao at tinatamaan yung mga tao. Ano yung kanilang devotion? Napakalupit. Samantalang mga Kristiyano, yung devotion po natin sa Diyos, sometimes corrupted pa, medyo naharangan pa, pero hindi natin naibibigay yung tamang devotion. That's why tayo, our vision, yung vision mo na makilala mo ang tunay na Diyos, nabasa mo sa Biblia, and it gives to you a true devotion. Tingnan mo, yung pagkakaiba. Ang tao na pumunta doon, walang alam sa Biblia, so ganun po ang kanilang devotion sa kanilang iniidolo. So, ganun din po sa atin. No? Kaya nakita ni Isaiah yung feature ng Diyos. Right? Kaya tayo mga kapatid, no? Katulad po ni Isaiah, bibigay po sa atin ang tamang devotion para sa ating Diyos. Yung nakita po ni Isaiah na ang ating Diyos ay nakasuot po ng robe, it is a symbol of His glorious presence
and majesty. No? Kung saan ito po yung pumuno sa templo. Right? Well, because the Old Testament use of the temple is not a mere symbol. It is the heavenly dwelling of the God of Israel. No? Yung punto po dito, no? That the nation and kings rise and fall, but God's kingship is forever. Tandaan po natin, mga kapatid. Ang gobyerno, ang kaharian, ay bumabagsak po yan. Pero ang ating Diyos, sa kanyang pag-aari, ay nakatayo forever. Kaya sa atin, no? Magsasara lahat ng bangko. Okay? Pero yung kamay ng Diyos, hindi yung nagsasara. Yun ang dapat magita ko natin. Lahat ng mga establishmento, magsasara yan. Pero kamay ng Diyos ay hindi po yung nagsasara. Kaya dapat yung devotion mo, nakatutok sa Diyos. Huwag kang mag-aksaya o bigay ng iyong lakas sa mga bagay na nauubusan. Kundi kumapit ka sa Diyos kung saan hawak niya lahat ng bagay. No? Imagine, ito yung nakita po ni Isaiah. No? Bilang Diyos, kung saan Diyos na lumikha ng sanlibutan, pag-aari niyang lahat until now is actively rules over it. Yung nakita po ni Isaiah about the vision of a throne ay hindi ito kailanman matatapos. Right? That's why don't think for a moment. No? Dapat ang sentro lagi ay ang Diyos, na Diyos. That's why don't think any moment na ikaw ay magiging sentro ng lahat ng bagay. Now, tignan po natin. In verse 2 hanggang verse 3, there is an announcement about the heavenly host. Ano yung nakita po niya? There is a seraphims. Nakatayo. Ang bawat seraphim ay merong 6 na pakpak. Kaya totoo yung mga drawing ko nakikita po natin. 6 yung pakpak. No? At least tumama sila. No? Yung pag-drawing ko yun. Okay? Ano ang indikasyon po nito? At bawat pakpak ay kinukuberan yung paa o whatever, no? Sila po ay sumigaw ng Holy, Holy, Holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Sino ang mga nag-announce po nito? Mga seraphim. Sino po sila? Sino po mga servant ng ating Diyos? Okay? Mga servant, mga lingkod. Kaya pagdating mo sa langit, sabi ni Joshua, sa ngayon, mas higher sila ngayon. Pero pagdating natin sa langit, magiging servant natin sila. Tayo, magiging servant po ng Diyos. At katulad din po tayo ng mga anghel at sisigaw din po tayo. Oh, what a praise! Imagine doon, kaya asamin dito na tayo po of course, siyempre, ligtas ka, kaya sigurado, kaya doon, punta tayo po doon. Wala nang makababago doon. Wala nang makakanakaw yun sa atin. That's why tayo po ay talagang hindi ma-explain, hindi natin may paliwanag yung mga bagay na nararamdaman po natin regarding that. No? Ganun din po sa Isaiah. Bilang imagine, makasalanan po siya. Di ba sabi niya, I have an unclean lips. No? Pero, kinasiyahan pa rin siya ng Diyos at kinahabagan. At sinawsaw po yung pool sa bibig niya. Inituro ko na ito minsan about that matter. No? Kaya karugtong po ito about Isaiah. So, binalikan po natin po ito kasi it's significance about what happened doon sa January 9 na yan. So, makikita po natin dito yung sinasabing
to burn, no? No? Ibig sabihin, they are the burning ones. Ibig lang sabihin, they are holy in themselves. Itong mga anghel pong ito, they never committed sin. Right? Nahati kasi, yung kalahati, ay talagang nag-commit sila ng kasalanan. Kaya tinatandaan po natin yung parusa ng kasalanan. Right? Walang bigat ng kasalanan. Imagine, naganda ng kanilang abode. Nandun na sila sa langit. Because of sin, pinatalsik po sila. Right? Because of sin, si Eden at saka si Abe, pinatalsik din sa kanilang napakagandang lugar. Now, because of sin, si Christ namatay din para sa atin. Imagine that sin, kung paano ang bigat kapag ikaw ay may kasalanan. But again, salamat po sa Diyos. No? Dahil sa kanyang habag at awa, ay binigay po sa atin si Kristo bilang substitutionary para sa atin. Sa ating sabi na Isaiah, I am a man in unclean hands. Tayo din. Di lamang ibig sabihin yun na masama ang kanyang bibig. Di lang. Kung tutusin, may ng kasalanan po yun. Pero hindi niya nang ibig niya sabihin. Tayo, tulad din po tayo ng Diyos. So, ibig lang sabihin, itong mga servant pong ito, they are sinless creatures who have seen God's holiness. Kaya hindi mo makikita ang Diyos kapag meron kang kasalanan. Nakita nila ang Diyos. Nakita nila ang holiness po ng Diyos. Kaya sa panahon po natin, maraming nagsasabi, they are claiming na sila po ay nasa presensya ng Diyos. Okay? Sa panahon po natin, people are given to worship by mere entertainment. No? Sa panahon ngayon, nakikita niyo ba? Ang Diyos ay wino-worship nila through entertainment, not by sight of God's holiness. Ganun na po yun. Sinilaulan na ang pagbilang sa Diyos. Kung ano na ang ginagawa sa loob ng simbahan. Entertainment na ang nagaganap. Hindi na nila nakita o tinitignan kung gaano kahuli po ang Diyos. Akala nila ganun na. Ganun po ang kanilang devotion na. Ganun na ang kanilang pagkilala sa Diyos. Okay? Akala nila ang Diyos na kanilang sinasamba ay isang tuhod na lang. Tuhod. Yung nakatayo na lang. Hindi. Hindi ganun. Hindi ganun ang nakita po ni Isaiah. Nakita niya ang presensya ng Diyos. That's why nagbago ang kanyang devotion during that time. So dapat ganun din po tayo, mga kapatid. Ano ba ang devotion mo sa Diyos? Katulad din ba ng mga ibang Kristiyano na ang turing nila ang Diyos ay isang bagay na lang? Hindi. Bilang tunay na Kristiyano, turing na lang. Sometimes, isang object na lang ang Diyos sa kanila. Right? Turing nila sa kanilang sarili, sila na yung creator. Hindi na sila yung creature, yung creature. Dinaliktad na. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, bilang paggalang sa Diyos, there is an infinite distance between God and all of us. Dapat makita yun. Right? Akala nila, ang tao ngayon,
ay kaya na nilang manipulate ang Diyos. Kaya nga itong mga angel na to, wala nang mga kasalanan po ito, pero bakit nagtatakip sila? Bakit tinatakpan nila? Bakit kinukuberan po nila? Why they are devoted to covering themselves? Okay? Why? Because of the unapproachable glory of God. Imagine, mga servant po na ito ng Diyos. Pero tao ngayon, hindi na inaalintana kung sino siya. Ganoon na lang kanilang tingin sa Diyos. Imagine, million of people pumunta lang doon para ibigay ang kanilang pagsamba. Nakakalungkot mga kapatid. Sana makita nila yung totoo na Diyos sa kanilang mga buhay bago mahuli lahat. Right? Kaya itong mga anghel pong ito, no, before they announce, they are crying to one another. No, ibig sabihin, this is a picture of heavenly worship. No? Yung ginawa nila ay nag-response po sila kung ano po yung kanilang nakita. No? See, itong mga creature pong ito, they cry day and night. Kaya pagdating natin doon, same cry ang gagawin din po natin. Night and day. Right? Ano kayang kinakanta nila? Iisa lang ang kanilang kinakanta. 24/7. Silang kumakanta. They are singing 24/7. Kaya ano yung content ng kanilang sinisigaw? Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Alam mo ba kung ano ibig sabihin po ng holy sa salitang Hebreo? Kados. Kados. Which literally means to separate. It is God's separatedness in the world. Ibig sabihin, dahil sa kanyang kabanalan, kaya nga ang laki ng hanggot ng Diyos sa atin. Imagine, no? We cannot approach dahil sa kanyang kabanalan. Pero tingnan mo ngayon ang mga tao, napipil daw nilang presensya ng Diyos sa kanilang pinaggagawa. Kalokohan po yan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng holiness? It means there is a moral purity. No? Pero ang pinakatamang ibig sabihin po nito is being separate from anything. Ibig sabihin, ang Diyos, because of His holy, ay hiwalay po siya sa lahat ng mga bagay, lalo na po sa mga marunong na katulad doon natin. Pero dahil sa kanyang ginawa kay Kristo, ay hindi tayo napahiwalay sa napalapit pa tayo. Right? Walang mas equal sa ating Panginoon. He is without equal. Di ba? Kaya sabi ng isang theologian, yung kanyang character ng Diyos, it is the defining character of God, yung kanyang pagiging holy. It is the quality which marks off the divine nature, setting God apart from all else, making Him the being that He is. Kaya tatlong beses na binanggit po ito, no? Tatlong beses na inulit-ulit. Ano ba yung tatlong beses na inuulit-ulit ngayon ng mga tao?
Bukod sa holy. Oh? Yung mga Kristiyano, may mga 3 beses na inuulit-ulit. Pero dito, ay 3 beses din na inuulit-ulit. Why? Ano ang indikasyon po nito? Like in 2 Kings, no? Chapter 25, verse 15. Basahin po natin. Okay, pakibasa. Please. Unang nakakita. 2 Kings 25, verse 15. Kung gaano katumbas ng holy na sinabi. Kings 25:15. The fire pans, also the bowls. What was of gold, the captain of the guard took away as gold, and what was of silver, as silver. Okay, now, ano ba yung quality? Kung bakit ito po ay inulit-ulit, no? Bakit paulit-ulit na sinabi po ito? Because this is a divine holiness. It is so far beyond anything that human can grasp. Huh? Ibig lang sabihin, this holiness is the total truth about God. Kaya nga, na-impress po dito si Isaiah nung makita po niya yung vision. Ito yung nagbigay sa kanya. Okay? At ito yung nagbigay sa kanya para check niya ang kanyang sarili. Kaya nga sinabi po niya, Amen. Because of God is holy, we have no right para lumapit ka sa Diyos. This is only the time na tayo po ay tinubos ni Kristo. Kaya nakakalapit po tayo sa Diyos. Imagine, wala pala tayong karapatan na lumapit sa Diyos. Wala tayong karapatan na pakinggan ang panalangin po natin. Nakatakip ang kanyang tainga dahil sa kasalanan, but now ay hindi na. Right? Now, yung kanyang glory, ipinakita po dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya nga, the whole earth is full of His glory, and the foundation of the threshold shook at the voice of Him who called. The house was filled with smoke. Tandaan po natin mga kapatid, holiness is the Lord's hidden glory. Glory is the Lord's omnipresent holiness. Okay? Kaya dapat ang normal na reaksyon ng God's creation ay dapat matakot ka. Mag-trembling ka. Di ba? Ganon si Isaiah. Okay. Imagine. Inapak-apakan mo pa yung mga bagay na holy para lang ma-reach mo yung gusto mong kunin during the time. Nakita po natin kung talagang nanonood kayo. Imagine mo, yung pagkalapastangan na akala nila yun na yun, yung glory ng Diyos. Kaya nga, dapat ang impact po nito, kapag ang presensya ng Diyos makes all of His creation shake in reverence. Dapat manginig ka. Dapat lahat ng kanyang nilikha, dapat gagalaw o kaya manginig. Dahil sa pagiging holy po ng Diyos. Makita yung ating reverence para sa Kanya. No? Basahin po natin ang Psalms 18, chapter 18, verse 7 hanggang verse 9.
Okay. Psalms chapter 18 verse 7 and verse 9. Ano sabi po dito? Then the earth reeled and rocked. The foundation also of the mountains trembled and quaked, because he was angry. Smoke went up from his nostrils, and devouring fire from his mouth. Glowing coals flame forth from him. Verse 9. He bowed the heavens and came down. The darkness was under his feet. No? Dapat ang magiging impacto ng isang kanyang creation ay manginig. Di ba? Pero hindi. Hindi man lang nila binigyan. Gano'n. Okay? So, the same. Kung saan ang ating Panginoon ay lumapag doon sa Mount Sinai at it was filled with smoke. The same glory. Okay? Pero hindi. Dapat ganito ang magiging reaction. How about us? How about you? Nanginginig ka ba sa presensya ng Diyos? O baliwala lang po sa atin? Tandaan po natin, God's holiness is not only about His moral purity, but also about His unequal majesty. Ganito ba ang pagkakilala natin sa ating Diyos? Ganito ba ang alam natin sa Diyos? Or ang Diyos na sinasamba mo o sinasamba natin ay katulad mo rin? Ay katulad din po natin. Okay? Ganito ba ang devotion po natin sa Diyos? O parehas lang? Now, tignan po natin kung paano po natin may apply sa buhay po natin. Okay? Gain a daily sight of God's majestic holiness in His word daily. Ibig lang sabihin, araw-araw, tignan mo ang Diyos, ang kanyang pagiging holy in His word daily. Tignan mo, basahin mo ang salita ng Diyos. Huwag mo nang hintayin yung vision na nakita ni Isaiah. Hindi na mangyayari ito. That's already obsolete. No? Kung gusto mong makita, sabi ko nga, you read the word of God daily at makikita mo how majestic of His holiness. Don't wait the vision. Kung saan nakita po ni Isaiah. Get into the Word. Pumasok ka sa salita ng Diyos at ayaw mo pumasok ang salita ng Diyos sa'yo. Master the Word and be mastered by the Word. Paano mo may papakita ang devotion mo sa Diyos? Sabi ko nga, hindi mo na makikita. Katulad nangyari kay Sarah. Kaya ang gagawin mo, no? Take daily of sight God's Word. Get into the Word and get the Word into you. Master the Word and be mastered by the Word. Learn it. Love it. And live it. Yan ang may bibigay mo ng tamang devotion sa Diyos. Right? Ngayon, sa pag-uumpisa ng bagong taon, total hindi pa naman natatapos itong taon na to, nasa quarter pa lang po tayo, no? Again, sabi nga ni Joshua, some of you plan
to read the Bible. Okay? May mga plano po tayo kung saan ay babasahin po natin ang Biblia sa buong isang taon. Kaya lang, siguro mamaya naiwanan na naman tayo. Naiwanan na naman kayo. Why? Bakit? Dahil siguro mahina ang devotion po natin sa Diyos, sa Kanyang salita. Kaya tayo naiwanan. Pero hindi pa huli lahat. Kailangan gawin mo, may all be faithful. Tayo dapat magiging tapat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Earnestly seeking God and see more God. Paano mo makikita ang Diyos? Siyempre, sa Kanyang salita. Hindi na sa vision. Wala na yun. Makikita mo, malalaman mo na lang kung sino ang Diyos, of course. Through the Scriptures. Earnestly seeking to see more God in the Scriptures. Only the Scriptures will illumine pala, sorry. Only the Scriptures with the illumination of the Spirit can our minds be filled the sense of God's holiness. The Scriptures. Mga kapatid, kung ang Biblia ay hindi po natin binibigyan ng pansin, ay hindi mo talaga makikilala ang Diyos kung sino po siya, sino talaga siya. Kasi hindi natin makikita because God is a Spirit. No? Makikita mo siya sa Biblia. At na dumating siya through Christ. No? Yan po yung Diyos. No? So, in order, no, to see God's holiness, okay, you must seek the Word or the Scripture. Kasi ito yung magbibigay po sa atin. Ito yung magbibigay po sa atin para ma-reorient ulit tayo, para bumalik ulit sa atin yung tama at malalim na pagsamba sa Diyos, at malalim na pagtitiwala sa Kanya, at malalim na pag-asa sa Kanya sa ating kinabukasan. Ngayon, kung ang devotion po natin sa Diyos, ating Panginoon ay malamlang, how can it be? Hindi po pwede. Ha? Now, pinakahuli. Tandaan po natin, ang ating Panginoon ay ngayon, nakaupo na ngayon sa kanang kamay po ng Diyos. Right? Sabi ng Panginoon, kung nasaan ako, nandun din kayo. Right? So, darating ang panahon at mangyayari po yun. It will come to pass. Yan po yung ating pinaniniwalaan. Because God's promise not be broken. Yan yung pag-asa po natin. Right? Kaya katayan ano man ang mangyari, ay magaganap at magaganap po yun. So, how secure you are. How secure you are. No? Yung ating paniniwala po ngayon. Okay? Ngayon, bakit nakaupo ngayon doon ang ating Panginoon? Bukod doon sa nakaupo lang ba ang Panginoon? Hindi. Minamatyagan nga kayo eh. Pinapanalangin nga kayo eh. Pinapanalangin nga tayo eh. Alam niyo kung bakit ka nananatili sa iyong pananampalataya? Alam mo kung bakit ka nandito pa? Bakit hindi ka nag-withdraw sa membership mo sa simbahan? Bakit hindi ka umalis sa simbahan ito? Because Christ praying for you. Wow. No? It's a big encouragement for us, Kristiyano. No? Kaya sa bagong taong ito, right? Umpisahan mo na. Because this year is a year of a glorious hope. No?
Tulad kanina, yung kaharian po ng tao ay magwawakas, matatapos. Pero yung kaharian po ng Diyos, mananatili po yan. He will reign forever. The Holy God will reign forever. That's why He must be the center of your devotion. Siya lang. Tulad po na Isaiah. Tandaan po natin, mga kapatid, we are not the center of our lives. Christ is. Si Kristo ang sentro ng buhay ko. So, dapat mabago ang ating devotions. Kung noon ay malamlang, dahil akala mo ang Diyos ay ganun-ganun na lang. No. Right? Dapat tumaas. Lalong lumakpa ang ating pagkilala sa Diyos. Tayo na. Maraming salamat po Diyos sa kapahayagan ng iyong banal na salita sa gabi po ito. Salamat po sa vision kung saan a true vision, it will give a true devotion. Kaya salamat po Panginoon sa aral na aming napakinggan sa gabi po ito. Sana Lord, seryosohin po namin po ito. Sapagkat seryoso ka sa amin. Hindi namin piling baliwalayan po ito o giving slightly. Hindi dapat lakihan pa namin po Diyos. Hindi naman po sa lakihan. Hindi dapat maging perfecto po ang aming devotion po sa iyo. Dapat kayo ang maging sentro ng aming buhay sa aming puso at kaisipan. Hindi yung mga bagay na nawawala at nauubos. Hindi sa inyo lamang po, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa pamidalangin sa pangalan ng Jesus.